Every Sunday morning po, pinag-aaralan natin ang Book of Ephesians, and I hope this morning ay nagpunta tayo sa church upang tayo po ay matuto. So pag-pray natin na kung ano man ang maging leading ng Panginoon sa teaching ng Word of God, matuto tayo mula sa salita ng Panginoon. Dahil ang church po, ang instrumento po ng Diyos upang makita po natin ang katotohanan sa ating panahon. So, kaya po may request na ang bawat isa ay magbigay ng full attention. Huwag gumawa ng ingay, huwag maging distraction sa iba habang pinag-aaralan po natin ang salita ng Panginoon. Now, Ephesians chapter 4, may request na basahin po natin ng sabay-sabay ang Ephesians chapter 4, verse 1. Ephesians chapter 4, verse 1. Ephesians chapter 4, verse 1. Nandiyan na po kayo? Ready? Read. I, therefore, the prisoner of the Lord, beseech you that ye walk worthy of the vocation wherewith ye are called. Tayo pong lahat ay manalangin. Ama naming Diyos po na makapangyarihan sa lahat na nasa langit, kami Panginoon ay nagpupuri po sa inyo at nagpapasalamat na kami Panginoon ay meron pong pagkakataon na makapag-aral ng inyong pong salita. We're praying naman na bigyan nyo kami ng tulong na maunawaan po ang Book of Ephesians upang magkaroon kami ng tamang pamamaraan, tamang application sa aming pong mga buhay. We're praying naman na bigyan nyo kami ng kaunawaan, bigyan nyo kami ng wisdom, ng understanding sa mga ganito. I pray, Panginoon, ang Banal na Espiritu po ang kumilos po sa amin. At I pray na kung sa aming kalagitnaan ay meron pong hindi ligtas, kayo po Panginoon ang magbigay ng enlightenment at conviction through your word. In Jesus' name we pray, Amen. So, every Sunday morning, pinag-aaralan po natin ang Book of Ephesians. At ang tema po ng Book of Ephesians ay dahil sa ating katatayuan kay Kristo sa mga makalangit na lugar, kinakailangan nating lumakad kasama si Kristo dito po sa mundong ito. Now, so ang Book of Ephesians po, nahati po ito sa dalawang division. Yung pong doctrinal content. Pag sinabi pong doctrinal content, dito si Pablo nagtuturo, puro katuruan, teaching, parang mga teaching. At ikalawang bahagi po ng Book of Ephesians ay yung practical application. Now, ang tanong, kung ikaw halimbawa nag-aral ng culinary, 4 years ba ang culinary dito sa Pilipinas? I think 4 years. And then pagkatapos mong makagraduate ng culinary, ang ginawa mong trabaho ay marketing. O halimbawa, nag-aral ka ng engineering. Pagkatapos mo, nakakuha ka ng diploma, nakapasa ka ng board exam, and then pagkatapos mo ng engineering, ang naging trabaho mo, halimbawa, ay naging chef. Parang may mali yata. Yung iyong natutunan, ay kailangan ito i-apply mo ang natutunan mo. At ganun din ang makikita natin sa structure po ng Book of Ephesians. Ang unang bahagi po ng Book of Ephesians, ito po yung pagtuturo. At ikalawang bahagi po ng Book of Ephesians ay practical applications. Now, kung ako halimbawa, natutunan ko yung doctrinal content ng Book of Ephesians, pero parang akong HRM na hindi naging HRM pagka-graduate, hindi ko ginawa yung mga natutunan ko, meron bang problema sa akin o wala? Merong problema. So dito, gusto kong makita natin bilang mga mananampalataya, we are done studying the doctrinal content, which is chapter 1, chapter 2, and chapter 3. Tapos na po nating pag-aralan yan. Ngayong umaga, i-introduce po natin yung practical application, which is chapter 4, chapter 5, and chapter 6. Now, ang bilang challenge po sa iyo at sa akin bilang mga mananampalataya, hindi po sapat na alam lang natin ang doctrinal content ng Book of Ephesians. Hindi lang sapat para kay Pablo na itinuro ni Pablo sa mga Ephesians church member noong unang siglo, ang mga katatayuan nila kay Jesucristo. Ito pong chapter 1, ito po yung nagpapakita ng ating katatayuan sa ating Panginoong Jesucristo sa langit na lugar, sa mga makalangit na lugar.
makikita natin yung mga pagpapala na binigay sa atin ng Panginoon, na kung paano tayo ay workmanship ng Panginoon. Natutunan natin dito sa doctrinal content na ang mga Hudyo pala at ang mga Gentile ay iisa na kaya kay Jesus Christ. Natutunan din natin dito yung mystery. Natutunan din natin dito yung mga panalangin ni Pablo. Natutunan natin dito na meron tayong redemption, meron tayong sealing of the Holy Spirit. That's good. Pero ang tanong, kung ito ay alam natin, pero hindi natin ito magagampanan, there's a problem sa iyo at sa akin kung ganun ang ating kalalagayan. Kaya po, bilang goal ng ating pag-aaral po ng Book of Ephesians, hindi po natapos ang sulat po ni Pablo sa chapter 3, verse 21. Hindi po doon natapos. Gusto ko pong pansinin ninyo yung Ephesians 4:1, pagkatapos po ng doctrinal content, chapter 3. Ito po ang unang sabi ni Paul sa chapter 4, verse 1. I, therefore, dahil alam niyo na ito, Ephesians church member, sa makatuwid, ito ang aking inuutos. So yan po ay typical sa mga sulat po ni Pablo, sa pattern po ni Pablo, kung paano dinadala ni Pablo ang kanyang tinuturuan sa kalalagayan na pagkatapos maturuan ay gampanan yung mga dapat gampanan bilang mga mananampalataya. Now, other way around. Halimbawa, ito ang ating pag-aralan, 4, 5, and 6. Pero ito, hindi natin alam. Halimbawa, in-start natin ang pag-aaral, Ephesians 4, 5, and 6. Dito, madaming instruction po ang Panginoon. Instruction sa wives, instruction sa husband, instruction sa church member, sa children, sa tatay, sa bilang Kristiyano. There are many instruction, practical application. At ito po ang mapapansin po natin. Marami pong mga mananampalataya ang hindi nagagampanan ang practical application, the Christian living, na lumakad kasama si Kristo dito po sa mundong ito. Makinig, kasama ang Panginoong Kristo sa paglakad sa mundong ito, ang dahilan, alam niyo kung bakit? Hindi matibay sa doctrinal content. Meaning, kung ako isang husband na kailangan kong mahalin yung aking wife, hindi ko siya tunay na magagampanan kung hindi ko alam bakit kailangan kong mahalin yung aking wife. Kung ako ay children, hindi, yes, utos ng Panginoon na children, obey your parents in the Lord, Ephesians 6:1, pero hindi mo yun magagampanan ng buong puso ng may kaalwanan o kaluwagan sa iyo kung hindi mo alam yung mga pagpapala na meron ka, Kristiyano. So, other way around, mahalaga ang doctrinal content at mahalaga ito. Hindi mo kayang tanggalin ang isang bahagi na ito sa ikalawang bahagi. So, ibig sabihin, ito ay nakadepende dito at ito ay nakadepende dito. So, yun ang gusto kong makita natin. Maraming mga mananampalataya ang hindi kayang gawin ang practical application, ang paglakad kay Jesucristo dito sa mundo. Alam niyo kung ano ang dahilan? Hindi sila malago sa katuruan at kalalagayan nila kay Jesucristo sa makalangit na lugar. So that's another problem ng ating panahon. Kaya nga po, this morning, ang goal ng ating pag-aaral this morning, tingnan natin a quick review ng doctrinal content and an overview ng practical application. At gusto kong tingnan natin, tandaan niyo po, ang Book of Ephesians po, si Pablo po, nung sinulat po dito ni Pablo, meron siyang nasa isip na isang bagay. Meron siyang nasa isip na isang bagay at hindi natin pwedeng tanggalin yung pinaka-tema ng Book of Ephesians sa bawat talata ng Bible. So, sa tamang pag-aaral po ng salita ng Panginoon, sa proper interpretation po ng Book of Ephesians, kailangan nating maunawaan yung pinaka-tema ni Pablo na kailangan malaman ng isang Kristiyano yung kanyang posisyon, which is kanyang pinakita sa doctrinal content upang yung kanyang walk or practice ay maitama. So yan po ang nasa isip ni Pablo. Kaya po nung tinuro po dito ni Pablo, isinulat po dito ni Pablo, ito po ang kanyang nasa isipan. So ngayon, titingnan natin, a quick review po tayo ng doctrinal content. By the way, ang doctrinal content po, nahati po ito sa tatlong bahagi. So kung hindi niyo po nasubaybayan
ang Book of Ephesians, ang doctrinal content po, nahati po siya sa 3 chapters, Ephesians 1, 2, and 3. Ang practical application po, meron din po siyang 3 chapter. Yung pong Ephesians 4, 5, and 6. Sa unang bahagi po ng chapter 1, meron po ditong greeting si Pablo. Ito pong box na to, it represent yung chapter 1, verse 1 and 2, pagbati ni Pablo. Dito po sa huling bahagi ng chapter 6, meron po ditong personal matters. Meaning, ano yung mga personal na tagubilin ni Pablo sa mga taga-church, taga-Ephesus. So, ito po'y typical sa sulat po ni Pablo. Now, sa doctrinal content, ang unang bahagi po ng doctrinal content ay yung Ephesians 1, 3 and 4, 3 to 14. Ito po yung chapter 1. Ito pong bahaging ito. Ito po yung nagpapakita ng ating blessings in heavenly places. Tingnan niyo po ang Ephesians 1, 3. Ephesians chapter 1, verse 3. Sabi po dito ni Paul, "Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who had blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ." So ito pong section na ito, by the way, pwede natin tawagin itong division, dalawang division, pero yung bawat division po ay merong section. Division, sa baba po ng division ay section. Ito pong section na ito, Ephesians 1, 3 to 14, ito po ay naglalaman ng ating mga pagpapala kay Jesucristo sa mga makalangit na lugar, in heavenly places. Now dito sa section po na ito, makikita natin kung paano that God have predestinated us, itinakda tayo ng Diyos na maging banal at walang kapula sa harapan niya. Dito din makikita natin na tayo ay itinakda ng Diyos upang maging anak niya. The adoption of children by Jesus Christ. Dito din makikita natin in Ephesians 1:7 na bahagi ng pagpapala natin na meron tayong redemption. Makikita din natin dito na ipinaalam sa atin yung mystery of His will. Bahagi din ng pagpapala na natanggap natin sa Panginoon that we obtain inheritance, Ephesians 1:11. And also in Ephesians 1:13, bahagi ng pagpapala natin that the Lord or God had sealed us with the Holy Spirit of promise, which is the earnest of our inheritance. So ito po yung mga pagpapala na ipinakita ni Pablo sa mga Ephesians church member na ito ang magtutulak. Tandaan niyo po, huwag po tayong mawala sa tema ni Pablo na kailangan, sa isip po ni Pablo, kailangan malaman ng mga Ephesians ang kanilang posisyon upang madali nilang magampanan ang lakad. Position and practice or walk. So dito, ipinakita ni Paul sa section po nito yung mga pagpapala na meron ang mga mananampalataya. Now, tanong, kung alam mo, Christian, na meron ka ng redemption, pagtubos. Kung alam mo, Christian, na meron ka ng selyo ng banal na Espiritu. Kung alam mo, Christian, na meron kang mana na itinakda sa iyo ang Panginoon, mahihirapan, bakit hindi mo magawa ang lakad, ang paglakad kasama si Kristo dito sa mundo ito? Parang application po, parang ganito. Kung alam ko na meron akong pagpapala na ibinigay sa akin ng Panginoon, bakit hindi ako maglingkod sa Panginoon? Bakit hindi, anong problema? Bakit hindi ko kayang lumakad ng merong kaayusan dito sa mundong ito? So, I hope na nakita natin yung connection kung bakit ito isinulat ni Pablo. Pinipilit ni Pablo na maunawaan ng mga mananampalataya na meron kang blessings, kaya kailangan mong umayos sa paglakad. Meron kang mga pagpapala, kaya kailangan mong lumakad dito sa mundo ito ng tama. So that's one thing na ma-observe natin. A quick review sa ikalawang section po ng doctrinal content, ito po yung naglalaman ng prayer po ni Pablo. Yung prayer po ni Pablo ng Ephesians 1:15 hanggang 23. Dito si Pablo, tingnan niyo po ang Ephesians 1:17 to 19. Ephesians 1:17 to 19, bahagi ng prayer ni Pablo, that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give unto you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of Him, that the eyes of your understanding being enlightened, that ye may know what is the hope of His calling and what the riches of the glory of
His inheritance in the saints, and what is the exceeding greatness of His power to usward who believe, according to the working of His mighty power. So ito po ang prayer ni Pablo sa mga taga-Ephesus, sa mga Ephesians. Nanalangin po siya ng spirit of wisdom and revelations upang malaman nila yung tatlong bagay, yung hope of His calling, yung riches of God's glory, and the exceeding greatness of God's power. Makikita natin yan po dito. Now, chapter 2, third section ng doctrinal content. Ephesians 2, verse 1 to 10. Third section po. Ito po yung naglalaman kung paano ipinakita ni Pablo na ang mga mananampalataya pala ay produkto ng Diyos. Workmanship. Tingnan niyo po Ephesians 2.10. Ephesians 2.10, for we are His workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which God had before ordained that we should walk in them. The word workmanship, makinig po tayo dito, the word workmanship, ang ibig sabihin po nito ay produkto. Kung halimbawa, ako ay isang nagluluto ng karinderya, halimbawa, ang produkto ko halimbawa na ititinda ay pinakbet, or halimbawa pakbet or gulay. Bago maluto yung pakbet, ano yung raw material or raw ingredients nito? Kalabasang hilaw, sitaw, or okra, talong. Yun yung kanyang previous condition. At ano ang kailangan kong gawin sa mga produkto na ito, the raw ingredients, para maging pakbet siya? Kailangan ko sigurong hiwain, linisin, igisa, timplahan. Yun yung current process. At pagkatapos, meron siyang final product. Anong final product doon? Pinakbet na, edible na siya, pwede siyang kainin. At ganun ang konteksto ng section na ito. Tayo pong mga mananampalataya, tayo po ay produkto ng Diyos, created in Christ Jesus. Ibig sabihin, meron po tayong dating nakalipas. Ano yung dating natin nakalipas? Tayo po ay lumalakad ayon sa gusto ng mundong ito. Tayo lumalakad ayon sa gusto ni Satanas. Tayo po ay tinawag na children of disobedience, children of wrath. Tayo din po ay lumalakad ayon sa ating mga gusto, ating pagnanasa. Ganun po tayo dati. Tayo po ay patay sa kasalanan at pagsaway. Tayo po ay yung raw materials na ginamit ng Diyos. Pero ang ginawa niya, dahil sa kanyang pagmamahal, tayo po ay kanyang binabinuhay, weekend, at kanyang iniligtas. At pagkatapos po noon, meron po tayong future condition. Ipinakita din dito ni Pablo. At tayo po ay workmanship ng Panginoon, meaning produkto ng Diyos. Na ang tanong, Christian, in relation sa pinakatema po ng Book of Ephesians, sa pinakatema, kung alam mo na ikaw ay produkto ng Diyos, na inalis ka ng Diyos doon sa kalalagayan na lumalakad ayon sa dyablo, lumalakad ayon sa mundong ito, na lumalakad ayon sa iyong pagnanasa, at inalis ka na ng Diyos doon, iniligtas ka na ng Diyos, binuhay ka namang muli ng Panginoon. Ang tanong, pag dumating tayo dito sa practical application, bakit hindi mo kayang gampanan ang paglakad kasama si Jesucristo? Meron yatang problema na yes, ako'y produkto na ng Diyos, pero namumuhay pa rin ako sa kasalanan, namumuhay pa rin ako sa galit at paglakad kasama ang mundong ito, sa filthiness ng mundong ito. Meron yatang problema. Kung ikaw ay produkto ng Diyos, nakita mo ito, mananampalataya, kailangan pag dumating tayo sa practical application, ito ang maging dahilan. Na ako ay mamumuhay ng tama. Mamumuhay ako ng maayos sa mundong ito dahil ako ay workmanship ng Panginoon. So yun yung pinaka-tema ng Book of Ephesians. Now, ikaapat na section po, which we see in chapter 2, ito po ay nagpapakita na iisa na ang Gentiles at ang mga Hudyo. Mapapansin natin in Ephesians 2.13. Tingnan niyo po, Ephesians 2.13. Basahin po natin ng sabay-sabay, Ephesians 2.13. Ready? Read. But now, in Christ Jesus, ye who sometimes were far off are made nigh by the blood of Christ. Nakita natin po dito sa fourth section na tayong mga Gentiles,
Tayo po ay yung mga klase ng tao na walang Diyos. Walang pagkilala sa Diyos. Hindi natin alam ang Messiah bilang mga Gentiles. Tayo po ay hiwalay sa Diyos. Tayo po ay malayo sa Diyos. Pero dahil kay Jesus Christ, bilang mga Gentiles, tayo po ay naging malapit na, katulad ng mga Hudyo, dahilan po sa dugo at katawan ng ating Panginoong Kristo. Ibig sabihin, ang Hudyo po at ang Gentiles sa ating panahon, dahil kay Jesus Christ, tayo po ay malapit na sa ating Panginoon. Now, ang tanong, mga mananampalataya, another thing din na makikita natin dito sa section po na ito, na tayo pong mga Gentiles at Hudyo ay iisa na kay Jesucristo. Meron na tayong same privileges kay Jesus Christ. Dahil kay Jesus Christ, sa loob ng isang simbahan, makikita natin yan dito sa section na ito. Now, I want you to see this. Ngayon, kung makikita mo mananampalataya na dati pala tayo bilang Gentiles, wala tayong pag-asa before. Yan ang sabi ng section na ito. Nakita natin yan. Wala tayong pag-asa tayo before. Ano ibig sabihin nun? Namumuhay ang tao ng parang walang kadahilanan. Meaning, just like the people in our time right now, anong prinsipyo ng maraming tao sa ating panahon? Nabuhay, you enjoy your life to the fullest dahil ganyan ang buhay. Ibig sabihin, pagkatapos ng kamatayan, walang pag-asa. Ganon tayo Gentiles before. Mabubuhay lang tayo pang araw-araw na hindi natin alam, wala tayong pag-asa sa ating buhay. Pero dahil kay Jesus Christ, tayo ay ginawang malapit na ng Panginoon katulad ng mga Hudyo at tayo iisa na. Now, bilang application na malaman mo, Christian, na meron ka ng pribilehiyo ngayon katulad ng mga Hudyo. Sa harapan ng Diyos, ang Hudyo at ang Gentiles, kung sila ay saved, kapwa silang importante sa harapan ng Diyos. Kapwa silang merong access sa harapan ng Diyos. Ang tanong, Christian, kung alam mo ito ang magtutulak sa iyo na gawin ang tamang paglakad dito sa mundong ito. And lastly, nakita natin dito sa doctrinal content, ito pong section na ito ay buong chapter 3. Ito po ay naglalaman ng prayer ni Pablo. Pero sa unang bahagi po nito, meron pong subsection na kung saan ipinakita ni Pablo yung kanyang ministry. Halimbawa, tingnan niyo po ang Ephesians 3:8. Unto me, who am less than the least of all saints, is this grace given, that I should preach among the Gentiles the unsearchable riches of Christ. Dito pinakita ni Pablo yung kanyang ministry. Yung mystery, yung relationship ng mystery, that the Gentiles will become part of the plan of God, at kung paano si Pablo ay naging minister ng mystery na yon. Nakita natin siya dito. At yung huling bahagi ng chapter 3, ito'y naglalaman ng prayer ni Pablo. Prayer again ni Pablo, Ephesians 3:16-19, that He would grant you, according to the riches of His glory, to be strengthened with might by the Spirit in the inner man, that Christ may dwell in your heart by faith, that ye being rooted and grounded in love may be able to comprehend with all saints what is the breadth and length and depth and height, and to know the love of Christ which passeth knowledge, and that ye might be filled with all the fullness of God. So yan po ang prayer ni Pablo sa mga taga-Ephesians. So ito po ang pinaka-overview ng doctrinal content. We were able to finish it. Ay kung kayo po ay nakasubaybay sa ating pong pag-aaral po nito, ito po ang ating napag-aralan. Na tulad ng nabanggit ko po sa inyo kanina, bakit kailangan natin itong malaman? Para lamang ba maging theologically learn tayo? Para lamang ba pag nag-quiz si Brother RJ, may masagot tayo? And by the way, wala pong quiz. Para ba kapag ako ay nagtuturo, ay well-equipped ako sa pagtuturo nito? Doon lamang ba ang dahilan kung bakit kailangan natin itong aralin? Hindi po. Ito po ay ibinigay sa atin ng Panginoon, yung chapter 1, 2, and 3 ng Book of Ephesians, upang tayo po ay lumakad ng tama
sa ating pong buhay dito sa mundong ito. Now, bawat isa po sa atin ay dapat matuto na lumakad ng tama dito sa mundong ito. At ito pong practical application, meron din po itong 5 section. Doon po sa study notes po ninyo, doon po sa likod, ito po merong 5 section na ipinakita si Pablo. Dahil alam na natin ang doctrinal content, inaasahan tayo ng Panginoon na lumakad ng tama sa loob ng simbahan. First section po ng practical application, tamang paglakad, ang ating paglakad dito po sa loob ng simbahan. The walk in the church. Ibig sabihin, pagkatapos mo malaman ang ating katatayuan kay Jesus Christ, inaasahan pala ng Panginoon, makinig po dito, inaasahan ng Panginoon na ikaw at ako ay lumakad ng tama sa loob ng simbahan. Halimbawa po, tingnan nyo Ephesians 4:1 and 2. Basahin po natin ng sabay-sabay, Ephesians 4:1 and 2. Ready? Read. I, therefore, the prisoner of the Lord, beseech you that ye walk worthy of the vocation wherein ye are called, with all lowliness and meekness, with long suffering, forbearing one another in love. So ito pong Ephesians 1 and 2 na binasa natin, ito po'y lahat ay nagpapatungkol sa tama nating paglakad sa loob ng simbahan. If you are a member of a church, if you are a member of this church, ito po ang inaasahan ng Panginoon sa atin. Halimbawa po, which we're going to discuss next week, inaasahan ng Panginoon sa church, ikaw at ako ay magkaroon ng lowliness, humility, and meekness in the church with long suffering. Ano ibig sabihin ng long suffering? Kung ikaw halimbawa nagtuturo ng mga kabataan sa Sunday School kids, kahit pasaway sila, kailangan mong magkaroon ng long suffering. Kahit yung church member, yung co-member natin ay hindi umalakad ng tama, may mga bagay na ginawa sa ating masama, ano ang tamang response? Forbearing one another in love. Meaning forbearing one another is para siyang bubuhatin mo siya. May bigatin yung kapatid, kasama mo siyang bubuhatin sa bigatin niya. At yan ang tamang paglakad, one of the things na binanggit dito ni Pablo sa tamang paglakad in the church. So another section po ng practical application that is 4:1-16. Chapter 4, verse 1 to 16. Pangalawa pong bahagi ng practical application, makikita natin sa chapter 4, verse 17 hanggang 32, ito po yung lakad sa pamamagitan ng putting off and putting on. Put off, put on. Ano ibig sabihin po nito? Sa ating tamang paglakad dito po sa mundo nating ginagalawan, may mga bagay dapat tayo, ikaw at ako, Christian, na huhubarin. At pagkatapos mong hubadin to, meron kang mga bagay na kailangang suotin. At yan ang tamang paglakad kasama si Jesus Christ. Tingnan niyo po halimbawa, Ephesians 4. Basahin po natin yung Ephesians 4:22-24. The walk in putting off and putting on. Chapter 4, verse 22-24. Ready? Read. That ye put off concerning former conversation the old man, which is corrupt according to the deceitful lust, and be renewed in the spirit of your mind, and that ye put on the new man, which after God is created in righteousness and true holiness. Napansin nyo yung sabi ni Pablo, putting off and putting on? Pag meron kang tinanggal, meron ka dapat susuotin. Anong halimbawa dito? Tingnan nyo, makikita nyo in verse 25. Wherefore, ano yung ipuput off? Putting away lying. Speak every man truth. Kung dati nagsisinungaling ka, that's the thing that you need to put off. Ano kailangan mong ipalit sa pagsisinungaling? Speak every man truth with his neighbor. We are members one of the another.
Kung dati palagi kang nagsisinungaling, yan ang kailangan mong hubarin. Anong kailangan mong isuot? Yung pagsasabi ngayon ng katotohanan sa bawat isa. Tingnan nyo ang verse 26. Be angry and sin not, let not the sun go down upon your wrath, neither give place to the devil. Anong kailangan mong tanggalin? Yung pagkagalit. Ano ngayon ang kailangan mong suotin? Yung hindi ka na magbibigay ng lugar sa dyablo upang ikaw ay magalit. In verse number 28, let him that stole steal no more, but rather let him labor. Kung dati ka nagnanakaw, anong kailangan mong tanggalin? Hubadin. Yung pagnanakaw, ano ngayon ang kailangan mong suotin? Yung pagtatrabaho. In verse 28 also, working with hands that things which is good, and he may have to give to him that needed. Verse 29, let no corrupt communication proceed out of your mouth, but that which is good to the use of edifying, that it may be minister grace unto the hearers. Verse 29 says, anong kailangan kong hubadin? Yung mga corrupt communication, yung mga pagsasalita na walang kabuluhan. Anong kailangan kong ipalit sa aking mga walang kabuluhang pagsasalita? Yung mga salitang nakakapag-edify sa iba. So, and also, that's the pattern ng paglakad in putting off and putting on. Now, ang tanong mga mananampalataya, gusto ko pa rin kayong paalalahanan sa pinakatema. Kung alam mo na ang blessings mo, Christian, kung alam mo na ang workmanship mo, Christian, kung alam mo na yung pagiging isa mo sa Gentile Christian, inaasahan ng Diyos, dahil sa mga dahilang ito, inaasahan ng Diyos na meron kang kailangang tanggalin sa iyong buhay. At kailangan meron kang ipalit. Bakit? Dahilan sa mga bagay na ito. So nakuha niyo po yung pinakatema ng Book of Ephesians? Kaya pala ipinakita sa atin itong mga bagay na ito. Kasi in the specific life, in the small details of our lives, kailangan tayong merong baguhin. Brother RJ, even yung aking pagsasalita, kailangan kong itama? Yes, kung ang pagsasalita, katulad nakita natin dito, kung dati kang nagnanakaw, kailangan mong itong palitan ng pagtatrabaho. Kung dati ang lumalabas sa iyong bibig ay walang kabuluhan na mga salita, kailangan mo itong palitan ng mga bagay na nakapag-edify. In the small details ng ating buhay, kailangan natin itong itama for the reasons ng mga bagay nito. And that's the second section. Unang section, walking in the church. Ano yung mga kailangan kong dapat na paglakad in relations sa loob ng simbahan? Pangalawang section, pagtanggal at pagsuot. So, yan po ang second section. Third section ng practical application, ito po ay verse 1 ng chapter 5 hanggang 21. Chapter 5, verse 1 to 21. Basahin po natin ng sabay-sabay yung Ephesians 5:8. Ephesians 5:8. Basahin po natin ng sabay-sabay. Ephesians 5:8. Ready? Read. For ye were sometimes darkness, but now are ye light in the Lord. Walk as children of light. So dito, ang paglakad katulad ng anak ng liwanag. Sabi dito ni Paul, itong lakad dito as a child of light. Now, balikan natin po yung tema. Kung ikaw, halimbawa, meron ka ng redemption, meron ka ng inheritance na nakaantay sa'yo. Kung ikaw ay meron ng banal na Espiritu, tapos ikaw ay lalakad na para kang anak ng kadiliman. In practicality, parang ganito po. Parang ganito po. Katulad ng binanggit ng Ephesians 5:3, fornication. Kung ako halimbawa mananampalataya na at ako ay nangangalunya, ako ay nagiinom, ako ay naninigarilyo, ako ba ay lumalakad na katulad ng anak ng liwanag? Hindi po. Ito ba ay ayon sa mga pagpapala na meron ako? Hindi rin. Merong problema sa akin. Kaya nga, dito po sa third section po ng practical application, ipinakita dito ni Pablo na dahil ikaw at ako, Christian, kung ikaw ay ligtas na,
Dati tayong nasa kadiliman. Kung ano ang pamumuhay ng mundo, ng kadiliman, ganun ang ginagawa natin, pero wala na tayo sa kadiliman. Kaya inaasahan tayo ng Diyos na lumakad katulad ng anak ng liwanag. Ang tanong, kaibigan o Kristiyano, ang inyo bang pamumuhay sa bawat araw ay paglakad ng isang anak ng liwanag? Meaning, yung bang pang-araw-araw mong buhay ay ayon sa iyong katatayuan na ikaw ay anak ng liwanag? Kasi kung hindi, merong problema sa iyo. Kung ikaw halimbawa, Kristiyano na, pero ang pamamaraan mo ay pamamaraan pa rin ng kadiliman. Kung ang musika mo ay musika pa rin ng kadiliman. Kung yung prinsipyo mo ay prinsipyo pa rin ng kadiliman. Kung yung mga bagay na iyong pinapanood o ginagawa ay pamamaraan at ginagawa ng kadiliman, hindi ka lumalakad na para kang anak ng liwanag. So ito yung ikatlong section. And ikaapat na section po ng practical application, ito po ay mula sa 5:21 hanggang 6:9. Chapter 6 verse 9. Ito po ay magkadugsong. Ang ikaapat na section po ng practical application is submitting one another in the fear of God. Basahin po natin yung Ephesians 5:21. Basahin po natin ang sabay-sabay. Ready? Read. Submitting yourselves to one another in the fear of God. So, ito pong section po nito, pinakita ni Pablo na bawat isa sa atin, mga mananampalataya, kailangan natin mag-submit one to another in the fear of God. In the fear of God. Dito, binanggit ni Pablo, bahagi po ng submitting one to another in the fear of God, ay una, submission ng wife sa husband. At pagmamahal ng husband sa wife. Makikita din natin dito yung bahagi ng submitting one to another, the submission of children to their parents. At yung father not provoking the children, bringing the father bringing the children in the nurture and admonition of the Lord. Bahagi din dito yung servant submission sa master, and master treating right things sa kanyang servant. So dito pinakita dito ni Paul na bawat isa sa atin kailangan natin magpasakop one to another in the fear of God. Ibig sabihin parang ganito po, kung ikaw ay anak, i-obey mo, children, obey your parents in the Lord, for this is right. Bilang anak, kaya ka mag-obey sa iyong mga magulang is dahil sa takot mo sa Diyos, in the fear of God. Submitting one to another in the fear of God. Kung magagawa mo, what I mean is, bilang kabataan, ay inutusan ka ng Panginoon na sundin ng iyong mga magulang, gagampanan mo yung pagsunod sa iyong magulang dahil kinatatakutan mo ang Diyos. Husband, mamahalin ko ang aking wife dahil may takot ako sa Diyos, dahil kinatatakutan ko ang Panginoon. Wife, magsasubmit ako sa aking husband in the fear of God. Servant, I will be obedient to my master in the fear of God. Nakita niyo po yung pattern kung paano we need to submit one to another, na itong pag-submit natin ay nasa ilalim ng takot sa Diyos. Ng takot sa Diyos. May mga pagkakataon na halimbawa, wife, alam natin na submit unto your own husband. Pero hindi po lahat ng pagkakataon ang ginagawa ng husband ay tama. In a way na maaaring mali ang desisyon, mali ang kanyang pamumuno. There are many reasons. Pero ang tanong, wife, isang halimbawa lang po ito ng tinutukoy po dito ni Pablo. Halimbawa, wife, magsasubmit ka ba sa husband mo dahil kumikita siya ng pera? O wife, magsasubmit ka ba sa husband mo dahil mas matalino siya sa iyo? What if ang wife ang mas matalino sa husband? And there are many instances na ganyan. What if
ang husband ay hindi maayos ang pamamalakad, magagawa mo pa rin bang mag-submit? Or meaning, halimbawa ganito, children, sa relationship ng children and parents. What if yung desisyon at utos ng parents ay hindi ayos, hindi maayos, hindi tama? I-obey mo pa rin ba yun? Now, dito pinakita ni Pablo na gagampanan mo ang submission one to another, hindi dahil mas matalino, hindi dahil mas matalino ka o sino yung mas matalino. Hindi dahil may tama ito at meaning ito ang tama at ito ang mali in a way ng kanilang decision making. Kailangan nating sundin yung mga bagay na submission one to another dahil ito'y utos ng Diyos at kailangan nating gawin ito ng may takot sa Diyos. Meaning, ang ibig sabihin lamang po nito, the reason a husband needs to love the wife needs to submit to husband, the children obey the parents is because it is the will of God. At kung hindi mo ito gagawin, hindi mo kinatatakutan ng Diyos. So parang dito po, which is very interesting and very, very, very good thing na ating makita pagdating po natin dito, dinil ni Pablo yung bawat tao, yung husband, yung wife, yung children, yung servant, yung master, yung father, na pinakita dito ni Pablo na lahat ng bagay na dapat nating gawin ay sa ilalim at sa loob ng takot sa Diyos. Meaning, in practicality, parang ganito, ako ay anak at ako ay susunod sa aking magulang dahil kinatatakutan ko ang Diyos. That's the right way. We're going to see that. And lastly, huling section po dito ng practical application ay yung paglakad in warfare sa ating gera. Alam niyo ba, Christian, na ikaw at ako ay nasa isang labanan. Tayo pong lahat, kung ikaw ay ligtas na, tayo po ay nasa isang labanan. At kailangan nating lumakad ng tamang paglaban sa ating pong kaaway. Day to day po, sa bawat punto ng ating buhay, meron pong labanan. At dito ipinakita ni Pablo, ano ang tamang paglakad mo sa gitna ng labanan. Paano ka maghahanda sa labanan? Paano mo didepensahan ang labanan? Marami pong Kristiyano ngayon ang wala na sa ministry. Marami pong Kristiyano ngayon ang bumagsak sa kasalanan. Ang dahilan, hindi ayos ang kanilang paglakad sa labanan. Kung ikaw halimbawa ay sundalo at dineploy ka halimbawa sa Mindanao na merong NPA or terrorist group, ikaw ba ay lalakad lamang sa battleground na parang okay, chill lang? No, dapat alerto ka. At the same thing sa ating Christian life, tayo po ay nasa isang labanan. At ang oras po natin ngayon na hindi po panahon ng chill and chillax. Ang kailangan natin maging alerto sa bawat punto ng ating buhay sa labanan. So, yan po ang practical application ng Book of Ephesians. Now, tulad ng nabanggit ko po, bilang challenge po sa bawat isa po sa atin, next week, we're going to have an expository preaching on the verses ng chapter 4, katulad ng ginawa natin in chapter 1, 2, and 3. That's the proper way of studying the Bible. That's the proper way of studying the Bible is yung verse by verse ay maunawaan natin. Ang unang dahilan po niyan, kung bakit kailangan ganan ang ating pag-aaral ay upang yung opinion ng preacher, opinion ko, hindi yun ang aking maituro. Ang gusto ko pong maituro at malaman natin ay kung ano yung gusto na sabihin ni Pablo sa mga taga-Ephesians. Maunawaan natin ang nasa isip ni Pablo, the interpretation, upang magkaroon tayo ng tamang application sa ating panahon. That's the proper way of handling the Bible. Kaya next week, verse by verse po natin itong pag-aaralan. Now, ang challenge ko po sa mga mananampalataya, knowing the theology or the doctrinal content of the Ephesians is meaningless. Halimbawa, ito, parang Brother RJ, salamat sa chapter 1, 2, and 3. Alam ko na ang Book of Ephesians. Pero I tell you, yung knowing this is meaningless. Kung hindi makikita sa lakad mo ang iyong natutunan.
Now, ibig sabihin, parang ganito, Brother RJ, parang ganito po. Kung halimbawa, magkaroon tayo ng quiz, 1, 2, and 3, okay. Halimbawa, may quiz, at ikaw ay na-perfect mo. Very prepared ka. Pero makita ng Panginoon na ang iyong palang buhay ay puno ng kasinungalingan, sa tingin nyo, na-master natin ang Book of Ephesians o hindi? Hindi. Kasi ito po ay package na kailangan alam natin ito at ito ay magampanan natin sa buhay natin. Ngayon, alam natin, Kristiyano, na pinagpala tayo ng Diyos ng mga espiritual na pagpapala. Ikaw at ako, ikaw ay ligtas. By the way, pag sinabi pong ligtas sa mga kaibigan na nadito, sa mga bisita na nadito, ito pong tinutukoy namin mga pagpapala, ito po'y pwede mo lamang makamit kung ikaw ay dumating sa punto na ikaw ay nagsisi sa iyong mga kasalanan. Ang pagsisisi po, meron pong isang punto ng buhay ng tao na kailangan niya dumating sa punto na siya'y magsisi at humingi ng tawad sa Panginoon. Talikuran ng kasalanan, talikuran ang maling paniniwala, maling relihiyon at lumapit sa Panginoon. At manampalataya sa ating Panginoong Kristo. Repentance toward God and faith toward our Lord Jesus Christ. Ang ibig sabihin po noon, yung ginawa ng Panginoong Kristo sa krus ng Kalbaryo na siya'y namatay, inilibing at nabuhay namang muli ang naging kabayaran ng iyong kasalanan. Buong puso mo yung pagtitiwalaan. At kung gagawin mo yun, kaibigan, ang sabi ng Bible, may enjoy mo yung mga pagpapalang ito. Na kung hindi ka pa saved, kaibigan, hindi mo na-enjoy yung mga pagpapalang ito. Pero sa mga mananampalataya na, nakita natin sa ating previous lesson ng doctrinal content na pinagpala para tayo ng Diyos. Hindi lamang natin ma-appreciate, pero I tell you, Kristiyano, ikaw at ako, tayo ay pinagpala ng Diyos ng mga spiritual na pagpapala. Just think about one of the blessings na ating pag-aralan is meron kang selyo ng banal na Espiritu. Now, alam nyo, Kristiyano, paano ko alam? Paano ako merong buong pusong pagtitiwala sa mga pangako ng Diyos sa akin? Kasi alam ko na meron akong selyo ng banal na Espiritu. Na ito yung inheritance ng aking mana sa Panginoon. Na ako'y merong kasigurudahan right now, ngayon po, as I testify this morning, ako po'y 100% nakasisigurado na kung ako'y mawala sa mundong ito, kung nasa ng Panginoong Kristo ay dudoon din ako. 100% without doubt, meron akong pagpapala ng katiyakan. Yan ang one of the blessing na nakita natin. At marami pa. Imagine niyo, meron kang katiyakan ng langit na ang ibang tao sa mundong ito ay wala. Hindi nila alam kung bakit sila nabubuhay, pero ikaw, Kristiyano, meron kang pag-asa, meron kang pag-asa at kalooban ng Diyos na ipinakita sa iyo. Yun ang mga pagpapala na meron tayo. Pero hindi natapos doon. Ngayon meron tayong mga pagpapala, ine-expect ng Diyos na lumakad tayo ng tama. I don't know how the Lord will talk to you about these chapters. Pero gusto kong dalhin ko kayo sa punto na makita natin ano ang pwede natin iganti sa Panginoon. Kung ang Panginoon binigyan tayo by grace ng mga bagay na to, and by the way, hindi natin to hiningi. And by the way, hindi tayo worthy ng mga bagay na to. Ikaw at ako, Christian, hindi tayo karapat-dapat ng mga pagpapalang ito. Ito'y pagpapakita lamang ng kabutihan ng Diyos sa atin. Libre natin itong lahat na tanggap. Now ang tanong, ano ang pwede natin iganti sa Panginoon? Parang ang sama naman ng ating attitude kung tayo binigyan na, pero wala man lang tayo maibalik sa Panginoon. Kaya nga bilang mga mananampalataya, ano pwede nating ibalik sa Panginoon? Makikita natin yan sa Book of Ephesians. Right walk in the church, walk in putting off and putting on, walk as a children of light, walk by submitting one to another in the fear of God, and walk in warfare. Yun ang pwede mong iganti, Kristiyano, sa Panginoon. Dahil sa mga pagpapala na binigay ng Diyos sa atin. Shall we pray?
Ama namin Diyos po na makapangyarihan sa lahat, salamat Panginoon sa inyo pong salita na amin pong napag-aralan. Salamat Panginoon sa Book of Ephesians. Alam namin Panginoon na ito po ay inyo pong iningatan at inyo pong in-inspired. Salamat Panginoon dahil sa mga oras po nito, meron po kaming kalayaan at pribilehiyo mapag-aralan ng Book of Ephesians. We pray, Ama, na tulungan niyo po kami Panginoon sa aming kalagitnaan, sa aming mga mananampalataya, na makita namin, Panginoon, ang tamang paglakad kasama po kayo. And I pray, Panginoon, sa aming mga bisita na nandito po right now, I pray, Panginoon, na dumating po sila sa saving knowledge ng aming Panginoong Kristo. Sa ngalan po, Ama, ng aming Panginoong Kristo, ito po ang aming samot panalangin. Amen. Salamat po. We are dismissed.